Arturo, pumarito ka sa aking dampa. Meron akong ipagkakatiwala sa'yo na hindi dapat mapunta sa masamang kamay. Ano po yun, Lolo Pael? Bakit tila napakahalaga ng bagay na yan? Ito ang mutya ng nyog. Hindi ito basta-basta anting-anting. Ito ang magsisilbing liwanag mo sa gitna ng kadiliman. Lalo na't nararamdaman ko ang paggalaw ng mga hindi nating kauri. Naku naman, Arturo. Sigurado ka ba dyan? Baka naman pati tayo ay madamay sa gulo ng mga aswang na yan. Huwag ka matakot, Birting. Hanggat dala ko ang tiwala ni Lolo Pael, walang masamang mangyayari sa atin. Taong 1971, sa isang liblib na baryo sa isla ng Samar. Ang paligid ay napapalibutan ng nagtataasang puno ng nyog na tila mga higanting nagbabantay sa katahimikan ng gabi. Ang simoy ng hangin ay amoy dagat at tuyong dahon. Isang tipikal na gabi sa probinsya kung saan ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang tahol ng mga aso sa malayo. Sa paanan ng isang burol, nakatira ang isang matandang lalaki na kilala ng lahat bilang si Lolo Pael. Hindi siya ordinaryong matanda. Siya ay isang ermitanyo na bihirang bumaba sa bayan, ngunit tinadayo ng mga taong may karamdaman. Marami ang naniniwala na may hawak siyang mga gamot na galing sa kalikasan at mga dasal na kayang magpaalis ng masamang espiritu. Isang hapon habang nag-aayos ng kanyang mga pananim na gulay, tinawag ni Lolo Pael ang isang binatang madalas tumulong sa kanya sa pag-iigib ng tubig at pagbibiyak ng nyog. Ito ay si Arturo. Si Arturo ay isang magsasaka na kilala sa kanyang pagiging matulungin at sa kanyang lakas na nagmumula sa pagtatrabaho sa bukid araw-araw. Arturo, maaari ka bang pumasok muna rito sa loob? Wika ni Lolo Pael habang nakasilip sa bintana ng kanyang kubo. Opo, Lolo Pael. Tatapusin ko lang tong pagtatalop ng mga nyog. Sagot ni Arturo habang mabilis na iwinawasiwas ang kanyang itak. Pagpasok ni Arturo sa loob ng kubo, napansin niyang tila may kakaibang seryoso sa mukha ng matanda. May nakapatong na maliliit na balutan sa ibabaw ng lamesang kawayan. Arturo, matagal na kitang pinagmamasdan. Nakikita ko ang busilak ng iyong puso at ang tapang na nananalaytay sa iyong mga ugat. Panahon na upang ipasa ko sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang iniingatan. Seryosong sabi ni Lolo Pael. Binuksan ng matanda ang balutan. Doon ay nakita ni Arturo ang isang maliit na bilog at kulay puting bagay na tila isang perlas pero galing sa loob ng bunga ng nyog. Ito ang tinatawag na mutya ng nyog. Ano po to, Lolo Pael? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng bato Tanong ni Arturo habang namamangha sa kinang nito kahit na madilim ang loob ng kubo. Iyan ay ang mutya ng nyog, Arturo. Hindi lahat ng puno ng nyog ay nagbubunga ng ganyan. Isa sa libo-libo lang ang nagkakaroon ng ganyan at kailangan ay may basbas ng kalikasan para makuha mo ito ng buo. Ipinagkakaloob ko ito sa iyo dahil alam kong darating ang panahon na kakailanganin mo ang proteksyon nito. Proteksyon po? Laban sa ano? Sa mga nilalang na hindi nakikita sa liwanag pero naggasik ng lagim sa gabi. Ang mga aswang ay nagsisimula ng magparamdam dito sa ating karatig baryo. Nararamdaman ko ang kanilang gutom. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating ang kaibigan ni Arturo na si Birting. Si Birting ay isang matabang lalaki na laging may bitbit na pagkain at hindi nawawalan ng biro sa labi. Hoy Arturo, akala ko ba magiinom tayo ng tubakin na Mang Eusebio? Kanina pa kita hinihintay sa kanto. Nang makapasok naman si Birting sa kubo, agad siyang napatigil
nang makita ang kumikinang na mutya sa lamesa. Aba, ano yan Lolo Pail? Alahas ba yan? Pwede bang isang layan para pambili ng pulutan? Biro ni Berting habang pilit na sumisilip. Huwag kang magbiro, Berting. Hindi ito laruan. Ang mutyang ito ang magliligtas sa inyong dalawa kung sakaling mapadpad kayo sa kakahuyan ng hating gabi. Naku Lolo Pail, huwag niyo naman akong takutin. Alam niyo namang mabilis akong hingalin kapag tumatakbo sa takot eh. Kunin mo ito, Arturo. Itago mo sa iyong bulsa o kaya gawan mo ng kaluban na isusuot mo sa iyong leeg. Huwag na huwag mong iwawala, tandaan mo yan. Tinanggap ni Arturo ang mutya at naramdaman niya ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang palada. Parang may buhay ang maliit na bato. Nagpasalamat siya sa matanda bago sila nagpaalam ni Bertina upang bumaba na ng burola. Habang naglalakad sa ilalim ng puno ng nyog patungo sa kanilang baryo, hindi mapigilan ni Bertina ang magtanong. Arturo, naniniwala ka ba talaga sa sinasabi ni Lolo Pael? Matanda na yun. Baka kung ano-ano lang ang nakikita. Kilala mo si Lolo Pael, Berting. Hindi siya nagsisinungaling. At isa pa, nararamdaman ko ang kakaibang lakas nang hawakan ko ang mutyang to. Sa bagay, marami na rin akong naririnig sa kabilang baryo, dun sa kabilang sityo. Sabi nila may mga nawawalang biik at pati na rin daw ang buntis na asawa ni Mang Tanyo. Parang lagi may naririnig sa bubong nila tuwing gabi. Kwento ni Berting na tila kinikilabutan na rin sa sarili niyang sinabi. Kaya dapat tayo mag-ingat. Hindi natin alam kung kailan sila lulubog dito sa ating lugar. Sagot ni Arturo. Nang makarating sila sa gitna ng malawak na nyugan, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga kuliglig na kanina lang ay maingay ay tila biglang napatigil. Ang hangin kanina ay presko, naging malamig at may dalang masangsang na amoy. Amoy ng bulok na karne at malansang dugo. Arturo, naririnig mo ba yon? Bulong ni Berting habang humahawak sa braso ng kaibigan. Teka, ang alin? Tanong ni Arturo habang pilit na pinapakiramdaman ang paligid. Parang may sumusunod sa atin sa taas ng mga puno eh. Sagot ni Berting. Tumingala si Arturo at sinubukang aninagin ang mga dahon ng nyog. Dahil sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anino na mabilis na lumipat mula sa isang puno patungo sa isa pa. Hindi ito ibon dahil sa laki nito at hindi rin ito unggoy dahil sa bilis ng pagkilos nito. Takbo, Berting! Huwag kang lilingon! Sigaw ni Arturo. Nagmamadaling tumakbo ang dalawa. Sa kabila ng kanyang bigat, nagawa ni Berting na makipagsabayan kay Arturo dahil sa tindi ng takot. Habang tumatakbo sila, nakarinig sila ng isang malakas na tawa. Isang tawa na parang galing sa isang matandang babae na may halong huni ng ibon. Ang tunog ay tila malayo, pero ayon sa mga matatanda, kapag ang huni ng tiktik ay parang malayo, ibig sabihin ay nasa malapit lang ito. Arturo, malapit na tayo sa bahay ni Mang Sebio. Bilisan mo! Sigaw ni Berting. Ngunit bago pa sila makalabas ng nyugan, isang malaking nilalang ang bumagsak sa harapan nila mula sa itaas ng puno. Ito ay isang babae na may mahabang buhok na abot hanggang talampakan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at mapula. At ang kanyang mga kuko ay mahaba at matalas. Ang kanyang dila ay tila isang mahabang sinulid na lumalabas sa kanyang bibig. Saan kayo pupunta? Mga guwapong pinata. Ang nakakakilabot na tanong ng nilalang. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Matapang na tanong ni Arturo habang tinatago sa likod niya si Berting na kanina pa nanginginig sa takot. Gutom ako.
At ang bango ng mga dugo ninyo. Pwede ba tikman? Sagot ng aswang habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Biglang naalala ni Arturo ang mutya ng nyog sa kanyang bulsa. Agad niya itong kinuha at inilabas. Sa sandaling malantad ang mutya sa hangin, naglabas ito ng isang nakakasilaw na puting liwanag. Ano yan? Ilayo mo sa akin yan! Sigaw ng aswang habang tinatakpan ang kanyang mga mata. Ang liwanag mula sa mutya ay tila sumusunog sa balat ng nilalang. Pumipiglas ang nilalang at mabilis na lumipad pabalik sa kadiliman ng mga puno. Iniwan ang dalawang binata na kapwa hingal na hingala. Diyos ko, Arturo, totoo nga ang sinasabi ni Lolo Pael. Kung wala yung mutya, baka naging hapunan na tayo ng aswang na yun. Sabi ni Berting habang nakahawak sa kanyang dibdiba. Tara na, Berting. Hindi pa tayo ligtas hanggat hindi tayo nakakarating sa kabayanan. Kailangan natin balahan ng mga tao. Seryosong sabi ni Arturo. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad, ngunit alam nilang hindi pa doon natatapos ang lahat. Ang pagpapakita ng aswang na iyon ay simula pa lamang ng mas malaking panganib na darating sa kanilang baryo. Nang makarating sila sa bahay ni Mang Sebio, nakita nila ang ilang mga kalalakihan na nag-iinuman. Napansin agad ni Mang Sebio ang maputlang mukha ng dalawang binata. O Berting, Arturo, bakit parang nakakita kayo ng multo? Akala ko ba hindi kayo darating? Tanong ni Mang Sebio habang nagsasalin ng tuba sa baso. Hindi lang multo, Mang Sebio. Aswang! Muntik na kami makuha ng aswang sa Mainyugan. Mabilis na sagot ni Berting bago pa makapagsalita si Arturo. Natahimik ang lahat ng mga lalaking nanduroon. Ang ilan ay nagkatinginan habang ang iba naman ay napahawak sa kanilang mga itak na nakasukbit sa bewang. Sigurado ba kayo sa nakita ninyo? Baka naman malaking paniki lang yun. O kaya naman guni-guni nyo lang dahil sa sobrang pagod. Pag-aalinlangan ng isang lalaking nagngangalang Teodoro. Totoo, nakita namin siya. May mahabang dila, nalilisik ng mga mata. Kung hindi dahil sa mutya ni Arturo, baka wala na kami rito. Giit ni Berting. Napatingin ang lahat kay Arturo. Inilabas ni Arturo ang mutya at ipinakita ito sa kanila. Kahit na wala na itong silaw tulad ng kanina, makikita pa rin ang kakaibang kintab nito. Ito ang ibinigay ni Lolo Pael sa akin kanina. Ito ang nagpaalis sa aswang na yon. Sabi ni Arturo. Si Mang Sebio, na siyang pinakamatanda sa grupo, ay tumayo at lumapit kay Arturo upang tignan ang mutya. Ang mutya ng nyog. Totoo nga ang kwento ng aking lolo. Ang mutyang ito ay lilitaw lamang sa panahon ng matinding pangangailangan. Arturo, kung nakita niyo ang aswang na yon, ibig sabihin ay hindi naligtas ang ating baryo. Kailangan nating magbantay. Sabi ni Mang Sebio. Anong balak nating gawin, Mang Sebio? Hindi natin pwedeng hayaan lang na may mawala sa ating mga pamilya. Tanong ni Arturo. Maghati-hati tayo sa pagbabantay. Arturo, ikaw ang mamuno sa grupo dahil nasa iyo ang mutyang yan. Berting, sumama ka sa amin dito sa sentro. Ang ibang mga lalaki ay magbabantay sa dulo ng baryo na malapit sa ilog. Utos ni Mang Sebio. Habang naghahanda ang mga lalaki, si Arturo ay nananatiling tahimik. Iniisip niya si Lolo Paela. Bakit sa kanya ibinigay ang mutya? Ano ang papel niya sa labanang ito? Kinabukasan na, kumalat ang balita sa buong baryo tungkol sa engkwentro ni na Arturo at Berting. Ang mga kababaihan ay maagang nagkukulong sa loob ng bahay kasama ang kanilang mga anak. Ang mga bintana ay sinasarahan ng mahigpit ng tarangka at ang mga pinto ay nilalagyan ng mga krus na gawa sa palaspas. Samantala, pumunta si Arturo sa bahay ng isa pang kakilala,
si Ka Filimon. Si Ka Filimon ay isang matandang panday na may alam din tungkol sa mga sinaunang paniniwala. Ka Filimon, maaari niyo po ba akong tulungan? Gusto ko sanang gawa ng lalagyan tong mutya upang maisuot ko ito sa aking leeg. Pakiusap ni Arturo. Tinignan ni Ka Filimon ang mutya at tumango. Isang karangalan ang hawakan ng bagay na ito, Arturo. Gagawa ko ng isang kaluban na gawa sa pilak at balat ng usa. Makakatulong to upang lalong lumakas ang bisa ng mutya. Habang gumagawa si Ka Filimon, nagkwento siya kay Arturo. Alam mo, Arturo, ang mga aswang na yan ay hindi lang basta hayop o tao na nagbabago ng anyo. Sila ay may pinuno. At sa nararamdaman ko, ang pinunong yon ang nagpadala sa aswang na nakita niyo kagabi. Sinusubukan lang niya ang iyong katapangan. Ka Filimon, sino po pinuno nila? Hindi ko alam ang pangalan niya, pero ang sabi nila ay isa siyang dayuhan na naninirahan sa itaas ng bundok. Maraming taon na nakakaraan. Simula noon, hindi na naging tahimik ang mga liblib na lugar dito. Sagot ni Ka Filimon. Matapos magawa ang kaluban, isinuot ito ni Arturo. Pakiramdam niya ay lalong gumaan ang kanyang katawan at lumakas ang kanyang pandama. Nakakarinig siya ng mga bulong sa hangin na tila nagbababala sa kanya. Pagdating naman ng gabi, nagtipon-tipon ang mga kalalakihan sa gitna ng baryo. Kasama ni Arturo si Berting na may dalang malaking sulo at isang matalas na itak. Handa ka na ba, Berting? Huwag kang lalayo sa akin, ha? Paalala ni Arturo. Kahit hindi mo sabihin, Arturo, nakadikit lang ako palagi sa likod mo. Pero sana naman hindi sila magpakita ngayong gabi. Masakit pa ang binti ko Nako. Biro ni Berting kahit halatang kinakabahan pa rin. Naglakad sila patungo sa bukana ng Lugana kung saan huling nakita ang aswang. Ang buwan ay bilog na bilog. Nagbibigay ng sapat na liwanag sa paligid. Habang naglalakad, may narinig silang kaluskos sa ilalim ng mga tuyong dahon ng nyog. Sino yan? Sigaw ni Arturo habang itinataas ang kanyang kamay upang pigilan ang grupo. Isang lalaki ang lumabas mula sa likod ng malaking puno. Ito ay si Silvestre, isa sa mga magsasaka sa kabilang dulo ng baryo. Duguan ang kanyang braso at punit-punit ang kanyang damit. Tulong! Ang pamilya ko! Kinuha nila ang anak ko! Sigaw ni Silvestre bago ito bumagsak sa lupa. Agad na lumapit si Arturo at binuhat ang lalaki. Ano nangyari, Silvestre? Nasaan ang anak mo? Tanong niya. Dinala nila sa lumang kamalig sa gitna ng nyugan. Marami sila. Hindi ko sila kaya. Sabi ni Silvestre habang hinahabol ang hininga. Nagkatinginan sina Arturo at Berting. Alam nilang mapanganib ang pumunta sa lumang kamalig sa ganitong oras. Pero hindi nila pwedeng pabayaan ang bata. Mang Sebio, dalhin niyo si Silvestre sa bahay ni Lolo Pael. Kami na ang pupunta sa kamalig. Matapang na sabi ni Arturo. Arturo, seryoso ka ba? Delikado yon. Pigil ni Mang Sebio. Dala ko ang mutya, Mang Sebio. Ito ang pagkakataon para tapusin ko to. Sagot ni Arturo. Sumama si Berting kay Arturo kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Sasamahan kita, Arturo. Hindi kita pwedeng iwan mag-isa roon. Sabi ni Berting. Naglakad ang dalawa patungo sa kailaliman ng nyugan. Habang papalapit sila sa lumang kamalig, lalong tumitindi ang masamang amoy. Nakikita nila ang mga anino na nagliliparan sa itaas ng kamalig. Berting, kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka sa loob at hanapin mo ang bata. Ako ang haharap sa kanila. Bulong ni Arturo. Sige, Arturo, mag-iingat ka, ha? Sagot ni Berting habang nanginginig ang mga tuhod.
Nang makarating sila sa harap ng kamalig, biglang bumukas ang malaking pinto nito. Lumabas ang tatlong nilalang na katulad ng nakita nila kagabi. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama silang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na kapa. Ang mga mata nito ay kulay asul na tila apoy. "Sino ang nangahas na pumasok sa aking teritoryo?" Ang boses ng lalaki ay tila kulog na gumigimbal sa paligid. "Ako si Arturo at narito ako para bawiin ang anak ng aking kaibigan," sabi ni Arturo habang hinahawakan ang mutya sa kanyang leeg. Tumawa ang lalaking nakakapa. "Isang hamak na magsasaka na may dalang maliit na bato. Akala mo ba isapat na yan para talunin ako?" "Hindi lang ito basta bato. Ito ang mutya ng nyog na bigay ni Lolo Pael," sagot ni Arturo. Sa isang iglap, sumugod ang tatlong aswang kay Arturo. Mabilis na inilabas ni Arturo ang mutya at itinaas ito. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang naganap. Ang mga aswang ay napaatras at sumisigaw sa sakit. Sinamantala ni Berting ang pagkakataon na palihim siyang pumasok sa gilid ng kamalig. Sa loob ng kamalig, nakita niya ang bata na nakagapo sa isang sulok. Iyak ito ng iyak. "Huwag ka matakot, bata. Ako si Tito Berting. Ililigtas kita, huwag ka mag-alala," bulong ni Berting habang mabilis na pinuputol ang mga tali gamit ang kanyang itak. Sa labas, ang pinuno ng mga aswang ay hindi natinag sa liwanag ng mutya. "Malakas ang iyong anting-anting, Arturo, pero hindi ito sapat para talunin ang isang katulad ko." Sumugod ang pinuno kay Arturo. Ang bawat suntok at sipa nito ay may kasamang itim na usok. Nahirapan si Arturo dahil mabilis ang kilos ng kalaban. Sa isang pagkakataon natabig ng pinuno ang kamay ni Arturo kaya nalaglag ang mutya sa lupa. "Ngayon nasan na ang tapang mo?" Nakangising tanong ng nilalang habang nakahawak sa leeg ni Arturo at unti-unting itinataas ito sa hangin. Hindi makahinga si Arturo. Sinusubukan niyang abutin ang mutya sa lupa pero malayo ito. Nakita niyang papalapit na rin ang ibang mga aswang kay Berting. Nakalalabas lang ng kamalig, bitbit ang bata. "Arturo! Tulungan mo kami!" sigaw ni Berting. Sa gitna ng panganib, biglang may narinig na boses si Arturo sa loob ng kanyang isip. Boses ito ni Lolo Paela na nagsasabi nga, "Arturo, ang tunay na lakas ng mutya ay hindi nanggagaling sa bato, kundi sa iyong puso. Gamitin mo ang iyong pananampalataya at pagmamahal sa iyong kapwa upang magningning ang liwanag nito." Pumikit si Arturo at nagdasal ng taimtim. Sa kanyang isipan, inalay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng bata at ng kanyang kaibigan. Maya-maya, biglang ang mutya sa lupa ay lalong nagliwanag. Mas matindi kaysa kanina. Ang liwanag ay naging kulay ginto. Kusa itong lumipad pabalik sa kamay ni Arturo. Nang mahawakan na ito, naramdaman ni Arturo ang isang napakalakas na enerhiya. Sa isang iglap, nagawa niyang makawala sa pagkakasakal ng nilalang. "Ito na ang katapusan mo!" sigaw ni Arturo. Itinutok niya ang mutya sa pinuno ng mga aswang. Isang diretsyong tama ng gintong liwanag ang tumama sa dibdib ng nilalang. Sumigaw ito ng napakalakas hanggang sa maging abo ang buong katawan nito. Ang ibang mga aswang nang makitang wala na ang kanilang pinuno ay mabilis na nagtatatakbo at naglaho sa kadiliman. Napaupo si Arturo sa lupa, hingal na hingala. Agad siyang nilapitan ni Berting, bitbitang bata. "Arturo, ayos ka lang ba? Ang galing mo ha. Talagang naging abo yung dambuhalang yun."
Bulalas ni Berting habang pilit na pinapakalma ang bata. Ayos lang ako, Berting. Ang mahalaga iligtas kayo. Sagot ni Arturo habang tinitignan ang mutya na ngayon ay bumalik na sa dating kintaba. Bumalik sila sa baryo at sinalubong sila ng malalakas na hiyawan at pasasalamat. Si Silvestre ay naiyak nang makita ang kanyang anak na ligtas na. Kinabukasan, bumalik si Arturo sa dampa ni Lolo Paela upang ibalik ang mutya. Lolo Paela, tapos na po. Wala na po ang kanilang pinuno. Maraming salamat po sa tiwala, sabi ni Arturo habang iniaabot ang mutya. Ngumiti ang matanda. Itago mo na yan, Arturo. Sa'yo na yan. Hindi pa tapos ang laban ng kabutihan at kasamaan. Marami pang darating na pagsubok at kailangan ng mundong ito ng mga katulad mong may matapang na puso at hawak ang liwanag ng mutya ng nyog, sabi ng matanda. Mula noon naging bantay ng baryo si Arturo kasama si Berting. Sinisiguro nila walang sino mang masamang nilalang ang makakapasok sa kanilang lugar. Ang kwento tungkol sa mutya ng nyog at sa katapangan ng isang magsasaka ay nagpasalin-salin sa mga sumusunod na henerasyon. Ngunit sa kabila ng katahimikan, alam ni Arturo na kailangan niyang laging maging handa. Dahil sa bawat sulok ng madilim na nyugana, may mga mata pa ring nagmamasida, naghihintay ng pagkakataon na muling maghasik ng lagima.